Hello? Hello po. Good morning to our last caller ngayong umaga ito. grabe na to ha. Oo. Ano pangalan? Silin po. Ma'am, ang hina ng voice mo. Silin po. Sobrang hina niyo po. Willing ba kayong gawin to o hindi po? Willing po. Willing. Oo. Ilan taon na po si Lynn? 33 po. 33. Asa ka ngayon, Lynn? Nasa Turkey po. Turkey. Nagbago na, 'di ba? Turkey na, 'di ba? Turkey. 'Di ba? Tama ba? Turkey po. 'Di ba? Turkiye. Yun na yung bagong spelling, 'di ba? Opo. Sure ka? Opo ka ng opo ah. Turkey. Sure ka? Opo. Hindi, Turkey. Turkiye. Wait lang po. Ma'am, ba't naka-loudspeaker ka ba? Hindi ka pwede mag-loudspeaker, ma'am. Hindi po. Ba't Hindi may po echo? ba dyan? Ba't may echo? May echo nga po eh. Nag-i-echo din ako dito. Bakit po? Nasa CR ka ba? Hindi po. Nasa kwarto. Wala kayong kurtina dyan? Magkurtina nga kayo. Turkiye. Ayan mo na, sige. Oh. Basta alam ko yan ang spelling. Kailan ka pa naandyan, Lynn, sa Turkiye? Last year pa po. Pwede bang kulungin mo ng kamay, ma'am? Hello, ganon? Hello? Yan, ha? Para maintindihan ka namin. Okay po. Last year ka lang naandyan? Opo. 1 year and ano na ko yan? And? 1 year and 7 months. And 7 months. Okay. Anong ginagawa mo dyan, ma'am? Nani po. Yan ang unang OFW, ano mo, career mo? Or may ibang bansa ka na napuntahan? Qatar po. Ilang taong ka sa gitnang silangan? 5 years. Ang tagal din. Bago mag-Qatar, saan ka? Qatar lang po. Qatar, Hong Kong, tsaka dito na po. Ano nauna? Hong Kong o Qatar? Qatar po. Qatar. So Qatar, Hong Kong, tapos Turkey. Opo. Okay, sige. May asawa na ba si Lynn? Meron po, pero hindi ko pa kami kasal. Live-in. Okay. Living. May anak na kayo? Opo. Ilan na anak nyo? Isa pa lang po. Ilan taon na? Mag 4 years old. So naisingit yan after Qatar bago mag Hong Kong. Tama ba? Tama po. Tama yung bilang ko? Tama po. Ang galing-galing ko talaga. Akala nyo. Sige. Ba't natatawa ka? Hindi po kasi alam mo yung math. You do the math. Hindi kasi 5 years ka sa di ba? Ano ba yan? Anyway, so sige na. Ba't tayo magkausap ngayon? Gusto ko lang po humingi ng ng opinion niyo po. Sige, sa abot na makakaya ko, ma'am, ha? Okay po. Pero hindi ko po alam kung saan ako sisimulan eh. Magsisimula ka sa pagpapagasal na mas malakas dyan, ma'am, ha? Okay po. Game, sige. Way back 2015 po, Papa Jack. My relationship was over sa 10 years po. So, Okay, wait. 2015 po. Nag-break kayo nung 10 years mo naging jowa. Tama ba ako?
Tama po. So naging jowa mo ito noong 2005. Opo. Bata pa po ako na. Parang high school. Okay. Nag-break kayo. Oh. Matagal na ito. Opo, opo. Tapos? Yung reason po is nag-cheat po siya. Kasi gusto niya nang magkaanak. Hindi ito yung tatay ng anak mo, no? Opo, opo. Iba? Okay, sige. High school sweetheart mo ito. Opo. Okay. Niloko ka after 10 years. Opo, kasi hindi po kami magkaanak. Nag-live-in na rin kayo. Opo, nag-live-in po kami. Okay. So, pinagpalit po niya ako and then yung parang napariwara yung buhay ko kasi inom, barkada, inom. Parang wala na siyang direction hanggang sa, yun na nga po, nag-decide na lang ako mag-abroad. Okay. Tapos, nung nandun na ako sa abroad, parang... Yan yung Qatar. Opo, sa Qatar po. Okay. Yung hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Okay. Kasi nakikita ko yung ex ko, may anak na siya, nagkaanak siya sa iba. Tapos ako pinapanalangin ko na lang na sana kahit wala ng lalaki, basta magkaanak na lang ako kahit kanino na lang. Parang gano'n. Until na... Wait. Wait. Wait lang. Pinag-pray mo talaga yan? Opo. Kasi parang desperado na po ako na kahit kanino na lang. Yung ayaw ko nang mag-boyfriend. Ano kaya sinabi ni Lord sa'yo, no? No. Kaya nga po eh. Sige, okay lang. Go ahead. Tapos, before ako umuwi ng Pinas, magbakasyon, may kachat akong yung schoolmate ko nung high school. Tapos, nung dumating ako sa Pinas, nag-meet kami. Sabi siya kung pwede siyang manligaw, ganon. Pero madali lang, Papa Jack, kasi may nangyari agad sa amin. Pero hindi naman ako nabuntis agad. Pero okay naman yung nangyari. Ha? Okay naman po, Papa Jack. Okay naman. Sige, dali. Game. Kinakabahan ako eh. Parang hindi ko siya maikwento ng maayos. Sige lang. Tapos this guy po, Papa Jack, is may pala siya, may extra siya na sa abroad. Nung pinost niya na may girlfriend na siya, nag-message yung ex niya. Okay. Na congratulations, tapos yung sabi niya is, hindi, ko lang to, ikaw pa rin yung mahal ko. Yun yung... Wait, nireplyan niya yung girl. Oo po. Nireplyan niya yung girl ng ganon. Paano mo nakabasa yung reply? Masakit yun, ha? Oo po. Kasi na-open ko yung phone niya. Nakatulog siya. Paano mo na-open? Ang gagaling niyo talaga. Wala pong code. Walang pin code. Okay. Sige. Tapos po, yun na po yung start. Yung simula ng relasyon namin, di ba po? So, parang ako si tanga, parang desperada na rin. Okay na rin kasi na public na yung relasyon namin. Tapos, mag-break up na naman. Parang gano'n. Tapos, nag-sorry naman siya na sabi niya, hindi, ko lang yun. Yung, gusto ko lang siya, gusto ko lang malaman kung anong reaction niya. Parang gano'n ba? Siyempre, naniwala ka. Hindi pa Jack. Sige. Pero, sige. Pero,
hindi kami naghiwalay. Tapos may isa pa siyang babae. Nak ng Nakita ko puso. na naman Mm. sa text Mm. na ano, ah, yung sabi ng girl, wala ka ng time sa akin. Hindi ka ba makikipagkita ngayong linggo? Habang Sabi ganun. kayo. Mas nauna yung girl na isa Kaya yun. nga, yung Ex, nangyari yan habang kayo, yung may makikipagkita sa kanya. opo. Pusang gala, oh. Tapos sabi niya sa akin, nung nabasa ko yun, sabi niya hindi ko na yan nire-replyan kasi nga wala Mm. na akong gana sa kanya. Parang gano'n. Okay. Mm. Tapos sinabihan niya naman yung girl, kinausap niya naman yung girl na makikipaghiwalay na siya kasi sabi niya may girlfriend na nga daw siya. Parang ganun. So to make story short, Papa Jack, bumalik ako sa Qatar ng kami pa rin. Okay. Tapos yung relasyon namin kahit na long distance is okay naman po, Papa Jack. Hindi na naman siya hindi na siya ng babae. Tapos may work naman siya dito. Tapos Dito? Saan ka ba ngayon? hindi, may work naman siya doon sa Pinas Oh, nung akala ko nasa Turkey din siya. Tapos Papa Jack, breadwinner kasi ako sa amin kasi ako yung eldest. Ah, Parang ayaw ng parents ko sa kanya dati. Ano ang ayaw ng parents mo sa kanya? Kasi parang nafi-feel ko yung parents ko, nafi-feel nila na nagka-jowa ako, mahahati na yung atensyon, tsaka parang akala nila is pamilya. So, hindi na ako makakapag-support sa kanila. So economics yung dahilan ng magulang mo? Parang ganun po, Papa Okay. Jack. Pero sabi ko sa kanila, magsusupport pa rin naman ako sa inyo. So, tinanggap nila. Hindi pa nila tinanggap agad-agad. Actually, nagkatampuhan pa kami ng mama ko. Kasi nga po, sabi ko sa kanya, Ma, pwede po bang gamitin ko yung kabilang lote, magpapatayo kami ng bahay. Kasi yung napapag-usapan na namin ng partner ko na mag-uumpisa na kami. Parang magpamilya ba, Papa Jack? Okay. So, yung mama ko, parang ayaw niya. Kasi sabi niya sa kapatid mo yan, yung kapatid ko, wala naman na itutulong sa amin. So, nagtampo ako kay mama. Sabi ko, sige, okay. Since na ayaw nyo, bibili na lang kami ng lupa sa iba. Pero actually, Papa Jack, nung wala pa akong boyfriend, sa kanila ko yan pinapadala lahat ng ng sahod ko. Tapos, umuwi ako ng Hindi kasi nga, Pilipinas. nasa kanila rin yung anak mo, di ba? Hindi, Papa Jack. Wala pa akong anak noon. Nung una kong nga abroad. pala. Tapos, sa kanila ko lahat pinapadala. Tapos, umuwi ako. O nga pala, kakapray mo lang pala. Sorry. Sorry. Okay. So, akin. Okay. Game tuloy. Game. Yun nga po, Papa Jack. Yung umuwi ka na, disappointed ka kasi walang bagong kortina. Tapos, ganito lang yung bahay. So, yung next ko na abroad, Papa Jack, yung pinagkatiwalaan ko na pera, yung partner ko ngayon. Doon nakapundar ako sa kanya, Papa Jack. Nakabili kami ng lupa, nakapagpatayo ng bahay. Okay. Pero yung partner ko, nag-resign siya sa niya, Papa Jack, sa work niya. Tapos,
ako naman, ang ginawa namin is, kasi Papa Jack, nung nasa Qatar ako, nagpaplano kaming magpatayo ng bahay. Mhm. Nung Tapos yung plano namin na pangdingding lang sana, Hmm. naging negosyo namin. Ano yung negosyo niyo? Sawali? Parang gano'n po, Papa. Opo, opo. Ah. So, So marunong ah, gumawa ng sawali yung jowa mo? hindi po, Papa Jack, kasi in-order lang po namin yun, eh, kasi nag-search ako kung saan puwede umorder hanggang Mm. sa naging supplier namin yun, yung inorderan ko. So ni-resell niyo na lang? Oo. So, Sino sabi nakaisip ko, niyan, yung jowa mo? ako po, kasi Okey. ako nagse-search, eh. Mm. Okey. So, tapos po, Papa Jack, nagpapa-deliver na lang kami dun sa namin, sa Pinas, sa Hmm. lugar namin sa Pinas. Mm. Tapos siya yung nagpi-pick up, Mm. nagde-deliver. Okey. Okay naman, Papa Jack, dun malaking tulong yung negosyo na yun sa Mhm. amin. Tapos sa umpisa is very responsible naman po siya, Papa Jack. Okey. Until, ah 'di ba umuwi na ako, Papa Jack, nakapagpundar kami, nakapagpatayo ng bahay, gano'n. Nung umuwi ako do'n sa Iloilo, Hmm. 1 month pa lang, and never expected, Papa Jack, na buntis ako. Bakit di mo So, na-expect? thank you, Hindi ba kayo Lord. nagtalik? Hindi, Papa Jack, kasi ine-expect ko na talaga na hindi ako makakabuo kasi 'di ba do'n sa 10 years ko hindi nakabuo, tapos nung umuwi ako nagbakasyon hindi rin ako nakabuo, kahit Okey. ibang lalaki na, 'di ba? So, Baka it's meant to be. kaya nga po, Papa Jack. Mm. Tapos nung nabuntis na ako, nag-stay ako do'n, eh, yung yung negosyo, Papa Jack, na pa-deliver do'n sa lugar namin, na-stop 'yun. Pero Kas sa ba ba ibang bakit na-stop? mga, Bakit na-stop? kasi nag-change ako ng supplier. So Mm. yung supplier ko, yung dine-deliver na lang is, ah, papuntang Manila. Mm. Sige, basta na-stop na lang. Ayoko nang tanungin kung bakit. Sige, game. Opo. Mm. Tapos so yung partner ko, wala siyang work. Ah, pero even before, Papa Jack, ako lang din naman yung nag-aano ng negosyo, siya lang talaga yung nagde-deliver. Mm. So double work ako sa Qatar, Mm. magpo-post ako, pagtapos ko ng trabaho, ako Mm. yung sasagot sa mga inquiries. So parang Okey. wala akong tulog dun sa Qatar. Pinagtrabahuan ko talaga. Pero kapag may iuutos naman ako sa kanya, ano naman po siya, go go din naman po siya. Pero nung nakapunta kami, Papa Jack, parang na siya, nagbago na siya. Paano Wala na, nagbago? Ano nangyari? Naging dingding ba siya? Paano? Paano? hindi, Papa Jack, yung wala na siyang diskarte sa buhay. Parang na siya, naging kontento na siya, Papa Jack. Ah. Di ba mulat sa pool naman, ikaw naman nag-uutos. Baka kasi nasaan nag-aantay ng utos. Sinasabi ko na nga po sa kanya, Papa Jack, na since wala na naman na tayong negosyo dito na dini-deliver mo, baka puwedeng Maghanap ano ka ka ng na. work. Oo. Oo, tama naman, Tapos oo. 'di ba nabuntis ako do'n. Mm, mm. Yung brother-in-law ko nag-offer sa kanya ng work. Mm, mm. So, very excited ako nung Papa Jack nung pumayag siya. Okey. Maaga akong nagising, pinagluto para sa bakong niya. Tapos Mm. nag-work naman siya one day. Tapos Anong work 'yun, ma'am? yung sa tracking din po, Okey. ah,
na parang kargador. Mm. Parang pahinante. Oo, pahinante po, pahinante. Pahinante. Pagka-uwi niya sa bahay sabi niya, "Masakit yung katawan ko, hindi ko kaya yung trabaho." Sabi niya. Mm. Sabi ko, "Sayang naman." Weak? Kasi Weak? sayang naman kasi ang malaki yung sahod, nasa 1,000 per day. Ano yata yun, ma'am? 1,000 per biyahe, hindi per day. Hindi, yung 1,000 po talaga yung pinakababa, Papa Jack, kasi sila, ano tawag dun, yung 'pag maubos nila yung truck, isang truck nga lang yung mauubos nila sa isang araw, nasa 1,000 na. Kaya nga, per biyahe yun, di ba? O pa parang gano'n, Papa Jack. Sige, mo na. Sige. Baka masingil pa ako dito ng biyahe. Sige. Hoy, yung mga nagrereklamo na nababagalan kay Lina, huwag kayo nagrereklamo bagal si Lina. Ang bilis-bilis kaya niya magsalita. Nahihirapan po kasi ako mag-Tagalog. Kung naiinip kayo, di maghanap kayo ng ibang panonoorin nyo. Sige, sagot kita, Lin. O, tuloy mo, game. Thank you po, Papa Jack. So yun nga po, Papa Jack, hindi na naman siya nag-continue ng work. So habang buntis ako, nag-iisip ako na kailan kaya ako makakabalik ng abroad. Okay. Kasi tinutulungan ko pa yung pamilya ko, nagsusupport ako sa pamilya ko. Di natigil yung support mo sa sa magulang mo nung nagbuntis ka? Hindi din po, Papa Jack, kasi naghahanap pa rin ako ng diskarte pa rin. Extra income o online. Okay. Tapos siya, hindi ko na-feel nung umuwi na ako, Papa Jack, nung nagsama na kami, parang hindi ko na-feel na inaalagaan niya ako. Parang ako pa rin. Ako yung sa bahay, tapos wala siyang work. Tapos, hindi ko makita yung, Papa Jack, yung care, tsaka love niya. Nung nanganak, kahit nga po nung hindi ko malimutan yung, pag Mother's Day, tapos, gender reveal na, parang hindi siya excited, parang gano'n. Well, yung part niya subjective yan. Pwedeng yan. Hindi totoo yan. Pero kung naramdaman mo yan, well, tuloy mo na. Oo, Papa Jack, kasi may mga bisita pa nga kami. Sabi niya matutulog na daw siya eh. Yun? 12 noon pa lang yun. Sabi niya, inaantok ako, matutulog ako. Sabi ko, may mga bisita pa. Bakit parang wala kang gana? Ano yung bisita? Kamag-anak mo, kamag-anak niya? Pareho po, both po. Kamag-anak niya, tsaka kamag-anak. Ano sabi mo? Oh, good night. Gumanong ka. Tulog. Tsaka birthday ko po yun, Papa Jack. Nakaka-bad trip nga naman yun, ano? Oo. Sige. Tapos nung nanganak na ako, Papa Jack, di ba parang emotional pa yung babae. First time niya din ako nasigawan nun. Kasi sabi niya, dami mong utos. Sabi niya gano'n. Sige. So, sabi ko sa sarili ko, parang hindi worth it magstay sa kanya. Pero lumalaban pa rin kasi may anak. May anak na kami, Papa Jack. Parang siya yung nag-fulfill na makompleto ako, Papa Jack. Okay. So kahit na hindi pa 1-year-old yung anak ko, bumalik ako ng abroad, papuntang Hong Kong, Papa Jack. Tapos, doon ko sinabi sa kanya yung mga hinanakit ko. Hindi ko na-feel yung pagmamahal, yung pagiging leader mo.
wala kang plano sa atin. Tapos sabi niya magbabago ako. Hahanap na ako ng work. Okay. Nag-work naman siya ulit Papa-Job. Pero 1 week pa rin. Nag-stop din siya agad. Tapos nung nasa Hong Kong na ako Papa-Job, dagdag second floor kami ng bahay. Nung ground pa lang yung bahay namin Papa-Job, napakalinis niya sa bahay. Pero nung nag-second floor na, from Hong Kong, nagbakasyon ako, hindi niya na malinis. Parang mas lalo siyang tinamad. Wala na siyang work, tapos hindi niya pa malagaan yung bahay. Then, sabi ko sa kanya, bakit parang patamad ka ng patamad? Tapos parang ang bobo ko naman din Papa-Job kasi hindi ko nga alam kung naiisip ko din naman na parang hindi worth it mag-stay pero nag-stay pa rin ako para sa anak ko. Pero siya nag-aalaga ng bata? Hindi po, sa mama ko po. So ang ginagawa lang niya bantayan niyang bahay? Kapag umaga, nandun siya sa anak ko, tapos babalik siya ng bahay. Papakainin yung aso, tapos babalik na naman sa gabi, doon matutulog sa anak ko. Tapos bumili kami ng motor para mapumasada siya. Pero yung alibay niya palagi sa akin, Papa-Job, is hindi ako makaalis dito sa anak natin kasi hinahanap ako palagi. Mali ba siya doon? Pero pwede naman kasi siya Papa-Job makaalis doon eh. Naalagaan naman ng mama ko. Tsaka hindi naman niya binabantayan na as in bantay. Gusto lang ng anak ko na dyan lang siya. Kahit nakaupo. Pero kapag aalis siya, umiiyak yung anak ko. So mali ba siya doon pag gusto niyang ibigay yung gusto ng bata? Hindi ko po alam Papa-Job, yun nga po eh. Kasi pwede naman po siyang mamasada sa umaga, tapos bumalik naman kapag tapos na. Kung gusto niya talaga akong tulungan. Kasi honestly, Papa-Job, sinasabi ko sa kanya na pagod na ako dito. Gusto ko nang makasama yung anak ko. Baka pwede na ikaw naman yung tumayo na leader sa akin. Yung dati, galit pa ako na magsabi sa kanya ng ganito. Pero, nung nakikinig na ako sa inyo, Papa-Job, yung kausapin niyo siya na i-activate, may lambing, parang ganon. Ginawa ko na rin naman yun, pero wala pa rin. Tuwing wala pa rin Papa-Job. Tapos sinasabi ko sa kanya na alam mo ba na parang nawawala na yung love sa'yo. Ano sabi niya? As in, paubos na ng paubos. Sabi niya, bakit naman? Hindi ko nga maiwanan yung anak natin. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman dyan binabantayan. Si mama naman dyan yung... Hindi ko narinig yung part na, narinig ko lang. Ganon. Mag-effort ka magsalita ng malakas. Sabi ko po sa kanya, hindi mo naman binabantayan yung anak natin. Nandyan ka lang naman sa gilid. Hindi mo nga siya mapaliguan. Hindi mo nga siya madala sa bahay natin na ikaw lang yung magbantay mag-isa. Sabi niya, gusto ko din naman gumising ng maaga. Mas nagigising pa siyang maaga sa akin. Sabi ko sa kanya, anong gagawin natin? Kapag ganyan ka ng ganyan, hindi ako makaka-uwi. Sabi niya, uwi ka lang dito. Paano nga tayo kung uuwi ako? Sino maghanap buhay sa akin? Ano sabi niya?
sabi niya po, Papa Jack, sabi ko, ilang years na natin na pag-aawayan nito na sabi ko sa iyo maghanap ka ng trabaho diyan para pag makita ko naman na kaya mo na makauwi ako kasi pagod na nga ako dito, 'di ba? So yun po, Papa Jack, ngayon ah, napapaisip ako kasi palagi kami nag-aaway na parang gusto ko na makipaghiwalay pero gusto ko pa rin maayos pero hindi ko alam kung paano ko pa siya ma-active na to be a leader sa pamilya namin. Yun ang tanong mo? Opo, Papa Jack. Nag-pray ka na ba ulit? Papa Jack, okay na po ako kay sa anak kasi ang mahal po. Hindi ba yan ang prayer mo? Opo. Oo, yan. Oo nga po. Ayan yung, Papa Jack. ayan yung prayer mo. Ang prayer mo ay kahit walang asawa, may makabuntis lang sa'yo. Sobra, nga po, Papa sobra Jack. pa nga yung binigay sa'yo ah. May asawa ka, may anak ka pa. Oh, yan, kakapray ninyo. Tama, be careful what you wish for, ha? Oo, kaya nga po, Papa Jack, yung iniisip ko, since na wala naman siya na itutulong sa akin, hiwalayan ko po ba siya? Kasi palagi lang umiinit yung ulo ko na andito ako, nagpapagod, tapos Okay, wait lang, ganito. andun na lang siya sa bahay. Okay, ganito. Ito. Maliwanag naman, di mo love yan. Period, no? Kasi, kung i-cherry pick natin yung kwento mo, i-cherry pick natin, no, hahanap natin ng mali lahat ng pagkatao niya. Alright? Madaling humanap ng mali eh. Pero itong mga problemang ito, forgivable to eh. Sa isang tao na pinagkatiwalaan mong mga siwa ng iniwan mong buhay sa Pilipinas. Opo. Okay? Pero naghahanap ka ng mali sa kanya, no? Tama ka naman, no? He can do better. He can do better. Kaya niya to, di ba? Kaya niya to. Matter of fact, napatunayan naman niya yung halaga niya sa'yo sa panahon na pinagkatiwala mo sa kanya yung pera mo at nagpatayo siya ng bahay. May bahay ka na ngayon. May achievement siya. Opo. Meron siya mga bagay na napatunayan sa'yo. Pero in-overlook mo na yun eh. Kasi yung pakinabang na yun, tapos na yun. Kasi kung ano, ganito mga kaibigan, ano, iniisip ko ngayon, kung sinabi niya sa'yo na hindi ako makamamasada kasi gusto ko nakikita yung anak natin, mali ba siya doon? Nakakapikon sa part mo pero hindi ko nakikitang mali yun. Now, on the other hand, yung hindi ka ba makapaglinis ng bahay, maliliit na bagay ito, Lynn. Yung ang dumi ng bahay, walang kortina. Ito mga bagay na ito, maliliit na bagay ito. We can just relegate that into dun sa part na maybe it's not his skill set na maglagay ng kortina, pero kaya niya mga siwa ng pagpapatayo ng bahay. Baka sa kanya, okay naman yung bahay na walang kortina. Baka ganoon siya kabrusko. Hindi po, Papa Jack. Sorry, Papa Jack. Hindi po yun sa kortina, Papa Jack. Malinis po talaga siya dati, Papa Jack. Paano mo Yung malinis siya ba? Paano mo nakitang madumi? Kasi nung umuwi ako, Papa Jack, as in, nung galing sa Hong Kong, madumi. Tapos nung nandito na ako sa Turkey, bago ako magbakasyon, sabi mo nga, yung mga lalaki is task-oriented. Ano sabi ko? Task-oriented po. Okay. O tapos? Diba? Bago ako umuwi, sinabi ko sa kanya yung mga gagawin niya. Sabi ko, baka naman pwede sa pag-uwi ko, i-treat mo naman ako like princess kasi dito, na ako, pulubing-pulubi ako dito eh. Sabi ko sa kanya. Tama naman, Pwede ba, gusto kong umuwi na malinis yung bahay. Umuwi ako galing sa Hong Kong. Na sobrang dumi yung bahay. Gusto ko makita yung galing ako sa Qatar na pag-uwi ko yung sobrang linis ng bahay, mabango. Gusto kong ganun. Sabi ko sa kanya. Tapos, pwede ipagluto mo din ako.
since yun na yung promise mo nung bago pa lang tayo pero hindi mo pa nagagawa yun. Mm. Yung sagot niya po sa akin, grabe may rules. Sorry ha. Sorry, Lina. Naiintindihan ko na bad trip ka sa part na to. Pero hindi ko nakikita that it warrants na magtanong ka na makikipaghiwalay na ba ako. Hindi ko nakikita yung part na yon. Naiintindihan ko na may hinihingi ka sa kanya. Kasi ganito Opo. mga kaibigan ha. Ano nyo to ha. I-reverse natin yung role ngayon. Halimbawa lalaki nagkukwento nito at babae yung hindi naglinis ng bahay. Bad trip tayo lahat ngayon. This is so, sorry, ma'am, Lynn, ganito ano. Ay, hindi mali na naiinis ka, pero para dumating sa punto na gusto mo makipaghiwalay dahil sa mga, ito maliit na bagay na to, when in fact, he's proven his worth to you sa ibang bagay, parang, baka may ibang dahilan. Hindi naman po Papa Jack, pero kasi parang walang plano sa future. Parang ako lang. Meron siyang plano sa future. Sinabi niya sa'yo kung gusto mo umuwi ka lang. That is a plan. Pero hindi ko kasi Papa Jack nakikita na Well, because nag-work po siya. because you underestimate him. Because right now, what he wants is to be with your kid. And, ma'am, ganito, Lynn, no? Kung feeling mo pinipigilan kita makipaghiwalay, wala akong balak pigilan ka. Makipaghiwalay ka lang. Pero hindi lang fair na ang kwentuhan natin, ang laki ng pagkukulang niya sa'yo. When in fact, hindi naman. Well, hindi kita pipigilan. Gusto makipaghiwalay. Gusto mo ngayon, manawagan tayo sa kanya. Hindi kita pinipigilan. Pero ang dating lang sa akin, chine-cherry pick mo yung mga nakikita mo mali para ma-justify na gusto mo na makipaghiwalay. Makipaghiwalay ka na lang. Hindi na para maghanap ka pa ng mali. Pipilitin mo magkaroon ng mali. Kasi, Pero kung may advice, sorry. kasi kung halimbawa, sabihin mo sa akin, kasi po yung anak ko ayaw siyang paalisin eh. Ako man yung tatay. Kung alam ko, hindi man ako magugutom eh. Nandiyan yung anak ko, yung nanay ng anak ko nasa abroad, nandito ako sa Pilipinas, yung anak ko ayaw kong paalisin. Hindi ako aalis. Dito ako sa anak ko. If we reverse the role at babae ang nagsabi nito, okay tayo doon. Yung mga inaantok, matulog na kayo. Sorry ha, Lina. Maliliit na bagay itong binabanggit mo sa akin sa mga napatunayan niya sa'yo. Unless may bakang dahilan. May jawa ka bang ngayon? Wala po. Nakakausap ka ba? Wala po. May nakakausap ka ba? Wala po. Sure ka? Opo. O talagang hindi mo nalang mahal yan? Mahal ko naman po Papa Jack. Kaya kung hindi po ako makakapag-iwala, ano po kaya yung ma-advise Hindi mo yun ang sa point akin? eh. Hindi yun ang point ko eh. Kasi kung mahal mo yan, ang tanong mo sa akin, Papa Jackson, ano kayang gagawin ko para mabago ko siya or hindi eh. Ang tanong mo, hiwalay ka agad eh. Ha? Andun ka na sa point ng hiwalay.
Di ba? Makipag-hiwalay ka na. Okay na yan. Palagay mo, kailan? Sige po, Papa Jack. Pwede mo bang Ngayon sabihin na. sa akin kung paano ko po siya mapapabago? Well, hindi ko alam kung paano siya mababago, ano. Unless jowain ko siya para malaman ko, ano. Ayoko namang gawin yun, no? Pero ganito, ano. Papa Jack. Hindi lang fair Opo. na, by track record, may napatunayan naman sa'yo. Actually, honest nga sa pera, eh. Opo, opo. Yun naman po yung Di ba? iniisip Pero ko sa kwentuhan palagi natin, na- kinalimutan mo lahat ng mga, yung mga importanteng qualities ng isang partner at inintindi mo yung maliliit. Tanda mo ha, akala ko nina ang kwento mo, pinadala mo siya ng pera tapos nilustay niya. Hindi yun ang kwento mo eh. Kasi pinili Oo mo, nga po. na ipadala sa kanya, hindi naman kay kasal. Opo, opo. Pwede niyang itakbo yun, pwede niyang wala, di ba? Pero anong ginawa niya? Pinili mong ipadala sa kanya pero ipinagpatayo niya ng bahay. Mahirap yun ha. Yung mapagkakatiwalaan ka na magpundar ng isang pagpapagawa na pinaghirapan mo yung pera, mahirap hanapin yung taong ganyan. And you were not married then. He could have squandered the money but he did not. Yung bahay na yun, tumayo yan in his supervision. Tapos ngayon yung simple makakalat tsaka walang kortina, iniinda mo. Hindi ka ba nahiya sarili mo? Kung ayaw, makipaghiwalay ka lang. Wag mo nang gawing mali pa niya to. Makipaghiwalay ka na lang kung di mo mahal, period. Makipaghiwalay ka lang. Wag mo nang gawing mali pa niya to. May pagkukulang, oo, pero kung talaga mahal mo, it merits ba na sa ganyang mga bagay, hiwalay ka agad yung tanong mo? Hindi po ba valid po, Papa Jack, na hindi ko siya nakikitaan na nagpaplano sa future namin? Ha? Hindi po ba valid na hindi ko siya nakikitaan na wala siyang plano sa future namin? Ano ba ang pwedeng basihan para malaman ang plan sa future? Balikan nga natin to. Saan mo ba kinuha itong lalaking to kasi? Para mag-demand ka ng ganyan. With the way you found the guy, kung paano ka humanap ng lalaki, actually sinuwerte ka na. Now, Papa Jackson, hindi ba pwedeng mag-step up siya kasi may anak na kami? Pwede naman. O di umuwi ka ng Pilipinas. Ipasala mo sa kanya ang lahat ng to. Uwi ka na dito, sige na. Pero syempre wala kang tiwala sa kanya. At saka na pag-usapan, baka talagang tama ka nga, wala siyang plano. Uwi ka na. Umuwi ka na. Kasi alam mo, Lane, ganito, this is where I'm coming from. Kayong dalawa, na may division of labor kayong dalawa. Ang division of labor mo, ngayon, ikaw ang tagahanap buhay. Siya ang nakatutok sa anak mo. Kahit sabihin mo sa akin, may trabaho siya ngayon, di ba? Po? May trabaho siya ngayon, tama? Wala nga po, Papa Jack. Kailan yung may trabaho siya? Wala po. Ano Yun lang yung nagdegosyo namin. yung negosyo ninyo. Okay. So, Opo. okay. So, sa madaling sabi, he is more of a worker than a leader. So, more on worker siya. May mga tao talaga. Wala na po. Hindi na Ano point. pong ibig sabihin na worker siya Ibig ngayon? sabihin, ma'am, Wala po siyang worker. Hindi. Ito naman. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Hindi worker. Ang point ko, more on siya. More on laborer siya rather than kaya mag-isip. Paano bang ibang term? Bigyan niyo ibang term. Follower. Ayan. Tama, follower siya. More than a leader.
Ah, Kasi nung time na may negosyo kayo, opo, ikaw ang brain, tama mali? tama po. Oo, siya yung tagasunod. Follower nga, sorry, nakalimutan ko yung term. Di ba? So kumuwi ka ng Pilipinas ate, o di bring back the same setup. Yung old setup ninyo. Utusan mo, ikaw magmando. Huwag mo nang hanapin sa kanya yung plano ate. Kasi tanda mo hindi mo kinwalify na maayos tong lalaking to. Oo nga. Kinatmate mo lang tapos may nangyari sa inyo. Sana nung umpisa pa lang, walang plano sa buhay. Tapos na yung part na yun eh. Pero ganun pa man, kung hindi mo na love, makipaghiwalay ka na. Makipaghiwalay ka na. Kung yun lang, kung yun lang. No? Kung, alam mo, wala nang pipilit sa'yo, tawag nito, wala nang pipilit sa'yo, Lynn, kung hindi mo na love tong lalaking to. Opo, Papa Jack. Feeling ko naman, papunta ka na talaga dun eh. Pero wag na lang sigurong ate, Lynn, wag na lang sa puntong i-cherry pick mo pa yung mga kasalanan niya. Di ba? Tapos Opo. kalilimutan mo marami rin siya nagawang buti sa'yo. Hindi rin naman tama yun. Hindi mo na love, no? Um, ano, Papa Jack, parang titimbang ko pa. Anong timbangan? Yun din kasi, Papa Jack, iniisip ko na yung love pa rin, Papa Jack. Pero yung iniisip ko kasi wala akong katuwang. Hmm. Can I be honest sa'yo, ma'am? Opo. Sorry, pero pag love mo naman, hindi naman hiwalay ang solusyon dito eh. Parang feeling ko hindi dapat hiwalay yung tinatanong mo ka kasi dandong ka kagad eh. Doon ako nahihiwagaan sa'yo eh. Bakit parang hiwalay ka agad yung yung solusyon mo? Hindi naman, Papa Jack. Gusto ko lang tanongin kung kailangan bang hiwalayan or may iba pang Exactly. solusyon, parang gano'n, Yun Papa yung point Jack. ko. The fact na kasama na sa equation yung paghihiwalay, ibig sabihin nako-contemplate mo na yan. At huwag tayong maglokohan, pag naiisip mo na yung part na hiwalayan, nagre-ready ka na rin eh. Yung mga backup plan ka. Opo. Yun. Pag naisip mo na yung makikipaghiwalay ba ako, ang kasunod niya may backup plan ka na. May ganun na eh. Yung nangyari sa nanay mo to, di ba? Ang backup plan mo siya, kaya sa kanya mo pinadala yung pera mo. Yun lang po yung sinasabi ko, ma'am. No? I don't think it merits that ang kino-contemplate mo hiwalayan na. Kung talagang gusto mo lang siya mag-step up. Unless may ibang dahilan to. Yun lang po, Papa Jack.
Hello po. Hello din. So, yun lang naman po yung ano ko, Papa Jack. Can I suggest something? Opo. Ma'am, usap muna kayo bago mo contemplate yung hiwalayan. Unless di mo na talaga mahal. But if you're telling me na mahal ko po, kasi ganito, ito iniisip ko, bata ka pa, Lynn, 33 ka lang. Kung mahal mo to at maghihiwalay ka kasi may mga bagay ka hindi gusto sa kanya, at magjowa ka ulit, o di makikipaghiwalay ka din kada may problema kayo. Kung laging ang solusyon mo ay maghihiwalay kayo dahil may mga bagay ka na hindi gusto sa partner mo, pwede, kahit magjowa ka ng panibago soon, walang makatagal sa'yo kasi hiwalay lagi solusyon mo. Now, that's number 1. Number 2, ma'am, baka mamaya kulang lang sa lambing without sounding demanding. Di kaya? Opo. Kulang lang sa lambing mo without sounding demanding. Pero nasabi ko na yung mga gusto ko sa kanya na palambing, Papa Jack. Pero Well, baka ikaw nakakalma yung style niyan eh. Ang alam ko lang ngayong gabi is that guy is task-oriented. Gaya ng nabanggit mo, naalala mo sinabi ko, tama, no? opo. So, bigyan mo ng task. Kasi yung pamamasada, ano yun eh, call niya yun kung magmamasada siya o hindi eh. Tama, no? Parang free time niya yan, tama? Kung kailan niya gusto kasi, parang amo siya doon eh, tama? Kanya Opo. motor eh, alam mo namang hindi siya leader, follower siya. Ang alam ko lang ate is that, kung talaga mahal mo yan, bago mo i-entertain yung salitang hiwalay, tingnan mo naman kung saan kayo pwede magkasundo. Hindi ko siya kinakampihan, ha? Nalulungkot lang ako na he's not that bad at all. Kasi may nagawa naman siya. Napatunayan naman yung worth niya sa'yo. Honest naman sa pera. Yun nga po na hindi kami naghiwalay agad kasi yun din yung iniisip ko, Papa Jack. Oo, hindi po pwedeng pag may nakita kang maganda tapos may nakita kang mali, mali lang maalala mo. Hindi magandang quality yun. Kaya nga po, Papa Jack, until now, andito pa rin ako sa kanya kahit na wala siyang naitutulong sa akin. Kasi nga yun yung binavalue ko yung... Sorry. Hindi ko lang matanggap yung wala na itutulong, mama. Kasi siya yung nandito sa Pilipinas, siya namamahal ng household eh. Paano po na siya yung namamahala ng household? Yung mama ko po yung nag-aalaga ng anak ko. Tapos pag sa bahay naman, ako din, dalawa na po yung binabayaran ko na mga bills sa mama ko tapos sa bahay namin. I don't think we'll come to an agreement here. Ma'am, feeling ko you are already on your way out na. I think you are going to defend that the best route for moving forward is hiwalay. No? So, good luck na lang po kita. Kasi alam niyo mga kaibigan, no? Had it been the roles are reversed, at ito yung kwentuhan natin, mag-aaway-away tayo dito. Diba? Kasi it will not be fair pag babae ang sinabi natin ng ganito. Po, Papa Jack. Thank you po, Papa Jack. So I think you are already on your way out, ma'am, no?
So, wag mo nang plastikin sarili mo kung Hindi pa talagang naman po. ayaw mo na. Di okay na yun. Sige na, kung di mo na love. Di na makikasal, di ba? Hindi po. Oh, okay na yun. Di makikasal eh. Thank you po, Papa Jack. Saan? Sa pakikinig po, may mga Wala ako mas na itulong sa'yo. na-realize Ano? na ako. Pero thank you pa rin, Papa Jack, sa pakikinig. Wala ako na itulong sa'yo. Ano? Thank you pa rin po, Papa Jack. Balitaan mo ako pag hiwalay na kayo, ha? Kailan? Opo, Papa Jack. Kailan? Kailan kayo maghiwalay? Hindi ko pa po alam, Papa Jack. Hindi pa naman po ako sure. Mga Kasi may- Martes, ganon? Miyerkules. Actually, Papa Jack, naghihintay din naman po ako na magbabago siya. Huwebes. Biyernes. Actually, nag-expect po ako na mag-advise po kayo na sa akin, Papa Jack. Pero, Na ano. Ituloy mo yan. I wanna hear that. Fair naman yan. opo, na wala siyang wala siyang kwenta, parang ganun. Well, Pero, Lynn. baliktad po pa rin. Okay. So, na-disappoint ka ba sa akin? Hindi po, parang mas napapaisip po ako na yung half side ko is tama na Ulitin ko. good guy naman siya. Ulitin ko, ha. Hindi ko sinabing hindi nakakainis yung mga qualities niya. Hindi ko lang naiintindihan na hiwalay na kaagad ang gusto mo mangyari when in fact may napatunayan naman sa iyo yung tao. Malinaw yan. Opo. Pero mga Webes kaya, maghiwalay kayo. Kay Jule. Mga ganon. Okay, Biyernes para Biyernes ngayon, di ba? Biyernes din, ha? Okay? Tawagan mo ako Sabado, ha? Hindi naman, Papa Jack. May mga na-realize naman ako sa mga sinabi mo. Parang mas natumbang yung i-give siya ng chance and siya. I-lead. Since sabi mo nga, mas bigyan ko pa siya ng mga taas. Balitaan mo kami, ha, kung ano mangyayari, ha? Opo. Regards mo ako sa nanay mo at sa anak mo, ha? Thank you po. Ingat ka dyan, Lynn, ha? Opo. Salamat po, Papa Sa Jack. Turkey. God bless. Gusto makapunta dyan, eh. Mag-ingat ka dyan, ha, ma'am, ha? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po.